Isang napakalamig na umaga, mga paryente. Matagal na rin po tayong nagpapalipas ng gabi po dito. Pero kagabi, isa sa mga pinakamalamig na gabi na nararanasan po natin. Palibhas ay Disyembre na. Yan, update po tayo sa farm. At dito po tayo mag-umpisa dito sa ating parking area. Nakapag-tambak na po tayo ng ating toppings. Yung pong maliliit na graba, yung pong tawag nila po ay G1. At nagpaparsyal muna ho tayo ng delivery. Titignan muna natin kung pwedeng-pwede na po siya. Pwedeng-pwede na po mga paryente. Yan po, maliliit na graba. Hindi po na masasaktan po yung gulong pag dumaan po rito. At tayo po ay pinagpayuhan po doon sa ating supplier na mas mainam pag naglagay rin po tayo ng buhangin kasama po dito sa ating G1. At tama din naman po kasi pag yung buhangin, yun pong papasok doon sa mga singit-singitan po ng bawat bato. Pero sa tingin ko naman pag ito'y tumatagal, ito po'y kusang sumisiksik. Kaya siguro hayaan lang humuna natin. Ito lang humunang G1 po yung ating toppings. Pero dito nga laging pumaparada si Ka Ernie kasi ang ganda ho rito. Yan, nasisilungan Mayroon ho kasing kahoy diyan. Dito na nga sila rin nagbibilang minsan, naglalagay ng mga ating ani. Yan po, po sila, nagbabalot po sila kahapon dito ng ampalaya. Ang lamig po kasi rito, ang ganda po tambayan. Yan. At wala na rin pong yung ating sweet corn. Naalis na po yung ating sweet corn, kaya patuloy na po tayo dito po sa ating road network. Yung pong ating karsada, yun pong kasalukuyan po nating ginagawa ngayon. Yan. Ito na po. Yan. Na po tayo ng reprap dito sa gilid, pangharang po para hindi ho gumagalaw po yung ating pangtambak. Yan po. Ito na po yung itsura po niya. Yan. Uunahin natin po yung ditong sa gawing kaliwa ho natin kasi mas marami po tayong aktibidades po doon sa may gawing kaliwa. Kaya doon po uunahin po natin yung ating kasada po doon. Ito na po siya mga paryente. Yan po. Yan. Ito po yung mangyayari ho dito. Yan. Ito po dire-diretso po ito sa pinaka kasada po natin sa gitna. Tapos liliko ho tayo rito. Yan. Napakaputik po kung napapansin po ninyo. Napakaputik. Yan, at dito po tayo sa harapan po ng ating harvest station. Yan po. Gagawin po natin rito, tambak po tayo rito ng mga, yung tawag po nila yan, oversize na mga pantambak. Tapos, padadaanan natin ng ating traktura kasi wala nga tayong compactor. Saka na lang po tayo maglagay po ng yung G1 pag siya sumisiksik na yung ating karsada. Yan. Tambak muna tayo yung mga malalaking graba. Yan po. Yan. Dito tayo uunahin natin dito sa gawing kaliwa para marami ho kasing activity po rito banda. Kaya dito ho tayo. Uunahin po natin dito. Yan. Ito po yung ating pinaka main road. Yung sa gitna po ng ating farm. Yan. Kulang na kulang po pa po yung yung peeling materials po natin dito. Yan At habang ito'y dinadaanan ng ating traktora, yan po makikita po natin kung saan po yung parte na lumulubog. Itatouch up na lang po natin. Pero yung pong yung final po nito medyo matagal-tagal pa kasi kailangan po itong masiksik ng husto para hindi na ho siya gumagalaw. Yan, kita nyo naman mga paryente, napakaputik po. Yung sitwasyon dyan, ganun din dito dati. Pero ngayon
wala na, natambakan na at ano na lang po ito, pag medyo na compact na po siya, saka po natin lagyan po ng ating ano, yung pong toppings natin, yung pong G1. Yan. At due to public demands ka nga, ito, yung nagtanim na rin po si Kair ni ng ano, sibuyas dahon. Yan po. Marami ho kasing nagtatanong sa kanya kung mayroon ba ho tayong sibuyas na dahon, yung spring onion. Yan, subok lang din muna ito. Mga 4 na plots lang ho muna at titignan ho natin kasi sabi ni Kair ni, madali lang din naman itong ano, dumarami. Yan. Yung ginagamit ho natin, bumibili ho tayo ng ano, yung sibuyas dahon at saka yung puno ay ano, itinanim ho natin. Mayroon din ho kasi yung pamamaraan po dito, yung pong gamit po ng buto. Pero ang sabi mas maganda raw itong ano, yung ano na, yung may puno na idiniretso na lang ano, pagtanim po rito. Yun daw mas mainam din daw. Yan. At ito na rin po yung ating ampalaya. Yung ating area 1 po ng ating ampalaya. Ito po yung pangalawang cropping na po. Mayroon po tayong napapansin po rito. Ang aga po, naninilaw po yung dahon po niya. Yan, no? At hindi ho natin alam kung ito po'y magtutuloy na. Delikado po ito'y ano, magtutuloy na siyang maagnas. Ang aga-aga pa kasi mag-isang buwan pa mahigit mula noong tayo ay mag-umpisang magpitas po rito. Kahit paano dumarami na po yung ano, harvest po dito, pero ano, mas malayo pa rin ito po doon sa ating first cropping. Ito lang pinangangambahan ko, ito po yung naninilaw na dahon. Kasi pati rito sa ano, mayroon nang natutuyo po rito. Kasi dito sa bandang taas, umabot na rin yung ano, mayroon na ring ano, naninilaw po dito sa bandang taas. Ibig sabihin ano, yung paninilaw niya abot hanggang doon sa pinakadulo niya. At ito na nga mayroon kung 4 na puno yata ito. Isa, 5 puno, 5 puno yata na ano. 5 puno na ampalaya ano. Tuyong-tuyo na matagal na itong namamatay siguro. Yan. Sana ito lang hindi na po ito madadagdagan. Kasi ang aga-aga pa mga 1 buwan pa. Mula nung tayo mag-umpisang mag-harvest. Yan. Di natin alam, baka may kinalaman din po sa ano, palaging umuulan. Lagi rin ho kasing umuulan ho rito. Yung ano naman, yung mga crops po gustong-gusto yung tubig, pero pag napasobra, hindi na rin ho maganda. Yan. Ang sarap ng buhay ng mga mais po rito, naka-plastic mulch. Yan. Dito po yung dating ano, okra. At tinamnan ho ng mais. Sarap ng buhay ng mais, naka-plastic mulch. Ito po yung gawin rito. Ito, mga okra din po ito. Yan, okra. Kasi yun pong ating area to po nating okra. Parang hindi maganda po yung nangyari kasi ang aga-aga po tumatanda. At yung iba nga ano, inalis na, inaararo na yung halos kalahati ng ating area to po nating okra. Kasi ang dali po niyang tumatanda. Yan. Ito, okra pa rin po ito. Ito po yung dating ano po natin, nilagyan po nating strawberry. Yan, okra din yan. Boy, buntag. Yan. Ito na po yung ating strawberry. Para yatang ano nilinis. Malinis na po rito. At mukha yatang sumigla sila. Kung saan ho tayo medyo ano, sumuko ano, sumigla po sila Yan. Ibang-iba po yung ano, nung huli ho natin na kinunan po ng video. Maraming ano ho doon, pero ngayon sumisigla. Yan. Sana
tuloy-tuloy lang po itong kuwan. At hindi lang sumisigla po sila. Kailangan magbibigay ng bunga. Yan. Yan. Diretso po tayo sa ating area 2 ng ating ampalaya. At ito nga pala yung sinabi kong dati po nating tinamnan ng okra, yung pong area to po natin ng okra. Yung kalahati inaararo na kasi wala na. Mukha to, ang aga ho kasing tumatanda at wala na, hindi na ho nakapagbigay ng magandang bunga. Kaya inaararo na lang at saka kaya tang natamnan na ulit ito eh. Yan, at ito po yung ating ampalaya, yung area to po nating ampalaya. Yan na po at nag-umpisa na po silang gumapang po rito sa gilid. Yan. Mukha namang magaganda yung bulas po nila. Sana po ito tuloy-tuloy na. Yan. Para naman makabawi po tayo rito. Kasi yung unang cropping po dito tinamaan po tayo ng sakit. Yan. At ito na may variety na ito resistant doon po sa sakit na yon. Yan po yung iba ang bilis pa namang pag nakapag-umpisa na po itong gumapang sa gilid, ang dali na hong makarating sa taas. Pero mukhang ang ganda po ng tubo, mga paryente. Yan po. Bakit anong nangyari po rito? Yan. Sana po ito tuloy-tuloy na. At wala na ho tayong maranasan na problema po rito. Bakit ang daming po ba ito? Sinadsadya o ang aga pa naman? Kung pinupruningan ito, ang aga-aga pa eh. Tanungan natin mamaya bakit may mga putol na sanga ho rito. Yan, baka yung mga sanga na yan yung gumapang dito sa plastic mulch. Dapat din naman sanang isa lang yung tuloy-tuloy pag-akyat para madali ho siyang umaakyat. At kasi yung mga sanga po dito sa ilalim kailangan din naman tanggalin yan Yan. At diretso po tayo doon po sa ating pipino at saka upo. Nandun po sa pinaka likuran po nito. Yan, medyo nakadalawang linggo na tayo hindi po nakapag-update doon. Yan. At kagandahan, medyo malinis na po siya. Hindi na gaanong madamo. Yan. Sana yung iba naman ang taas na inaabot po ng iba. Tulad nito malapit na makarating doon sa pinakataas. Yan, yung isa nga doon malapit na. At ito na po yung ating pipino at saka upo. Yan. Yan po mga paryente. Nag-umpisa na po siyang gumapang sa gilid. Malalaki na po yung ating pipino. Yan po, mga 4 na plat po ito. At mukha yatang yung mga dahon niya sa ilalim binulutong. Sana maagapan pa ito Binulutong po yung dahon sa pinakababaho niya. Yan. Ito po yung pipino. At silip din naman po tayo dun sa ating upo. Ito po yung atong upo. Yan. Ito, upo po ito. Upo. Yan po. Upo. Yan. Hanggang doon po. Puro upo po ito lahat. Taba pa na yung upo. Mukha yatang may ibang butas doon na hindi nagtutuloy. Pero ito din naman yung upo ang dami po nitong pag ito'y
na pag-aalagaan ng husto. Yung yabong po ito ng husto. Kaya kahit na malayo ho yung pagitan ho niya, okay lang ho yun. Yan o. Ito na po yung ating papaya. Subukan nating pasukin dito po sa kaloob-looban ng pong ating papaya. Kasi lagi lang ho tayong nag-update, pero dito lang ho tayo sa bandang labas. Kaya papasok po tayo. Yan po. Ang dami na pong bunga ng ating papaya. Halos lahat na puno na po may bunga. Yan. Yung iba malalaki na. Yung iba ay kauumpisa pa lang. At papasok po tayo hanggang doon sa dulo. Para ho makikita ho natin yung kabuuan dito po sa ating papaya. Yan po. Halos lahat na po may bunga. Yung iba malalaki na. Nauuna siguro yung malalaki na. Pero halos lahat na po may bunga. Yan po. Yan. Maganda rin naman hindi ho sila nagsabay-sabay namumunga. Kasi pag sabay-sabay din pipitasin. Tapos wala pa po tayong market na maramihan po rito sa ating papaya. Mas maganda rin na hindi ho sila nagkasabay-sabay para hindi ho sila sabay-sabay pipitasin. Yan. Yan na po, dito na po tayo sa pinakadulo po ng ating papaya. Mabilang lang po na puno na hindi pa namumunga katulad dito. Pero ang dami na po ng bulaklak. Mabilang lang po sila. Yan nga lang isa yung nakikita kung wala pang bunga eh. Yan, halos lahat may bunga na po. Yan. Mantakin nyo naman 100 puno. Mahigit. Sabay-sabay namumunga ng ganito. Ang dami. Siguro. Buti na hindi sila ho sabay-sabay lumalaki yung bunga. Hindi ho sabay-sabay sila pipitasin. Yan po. Halos lahat na puno namumunga na. Mabilang lang po yung hindi pa namumunga. Pero may mga bulaklak na. Yan. Yan. Grabe. Ito po yung red lady. Yung variety po ng ating papaya. Yan. Yan. Yan po. Update po tayo dito po sa ating dragon fruit. Yan po. Buti na lang tinatalian na mga paryente. Yan po. Tinatalian na po yung mga bagong sanga po niya. Yan. Yan pong gagawin po hanggang ito po ay umaakyat. Tatalian. Para hindi ho siya lalayo doon sa poste. At doon siya lalabas po yung ugat po niya. Kumakapit po doon sa poste. Yan. Kaya habang ito'y umaakyat, tatalian din ang paakyat. Yan. Katulad nito. Kailangan nakadapa ho siya rito sa poste para yung ugat ho niya dumidikit dito po sa poste. Yan. Ito. Katulad yan, Yan. Ito po yung gagawin hanggang makarating siya doon sa pinakatuktok. At dito naman maglagay ho tayo ng gulong po rito. Yan, pipikuin po ito. Lalagyan ng gulong. Doon ho siya, gumagapang hanggang siya'y mamunga na. Yan. At ang sabi din ho ng ating yung pagtanungan ho natin, yung ating consultant dati, yun daw kailangan isang sanga lang ho yung umaakyat katulad nito. Ito po daw tatanggalin. Ito.
Isang sanga lang ho yung paakyatin. Yan, tatanggalin daw yan. Ito. Mukhang hindi yata nakita po itong ano. Hindi natatalian. Tayo na lang. Tatalian po natin to. Yan. Dito. Hindi pa yata ano. Lahat natatalian. Ito po. Ito yung hindi maganda. Dapat ano, hindi pa yata, kahapon pa yata nila ito ano, nag-umpisang ano, tinalian po yung mga puno. Kasi yung iba hindi pa oh. Katulad nito, dapat tatalian na rin ito pataas. Yan. Makakahapon pa sila, nag-umpisa yata, nagtatali ho rito. Kaya yung iba hindi pa natalian. Ito po yung ating saging. Yung po dati naghahanap po tayo ng ano, yung pong karaniwang sakit po ng saging, yung pong tawag nila banchitap. Kahapon may nakikita ho tayo. At puntahan po natin. Yan. Yung banchitap yung pong pinaka dahon po niya, sa pinakatuktok ho niya, maliliit. At ang sabi, ano, nakakahawa pa naman po yung ano, yung sakit na yun. May nadaanan po tayo kahapon rito. Banchitap. Yan. Hahanapin ho natin. Nasa gilid ho yun eh. Yan. Nasaan ba yun? May sakit. Kailangan ano po yun? Puputulin po yung puno na nagkakaroon ng ano, sakit na banchitap. Saan ba yun? Dito lang po yun eh. Yan. Nasaan ba yun? Ay, ito. Mga pariente, ganito po ka putik po rito. Papunta po sa ating free range, yung chicken free range, at saka doon sa ating goat house. Ganito po siya, yung kaputik po yung daanan po rito. Yan, ito po yung saging natin na may banchitap. Yung ano, karaniwang sakit po daw ito ng saging. Yan, banchitap po yan. At ito po dapat putulin na. At ang sabi yung itak po na gagamitin po nito ay pangputol, i-sanitize po bago gagamitin sa ibang puno. Yan. Kasi po itong sakit na ito ay nakakahawa. Yan po, yun oh, lumiliit po yung pinakadahon po niya, yung pinakatalbos niya. At ito naman po yung nakakahawa. Yan. Mabuti na lahat itong lakatan, hindi po ito, ano, yung bunga ho niya, hindi po matatamaan yung tawag po nila ano, yung may nangingitim po yung ano, yung unod ho niya sa gitna. Badyo. Tawag po na rito yung badyo. At mayroon ho tayo na pagtanungan, yung ito daw lakatan, hindi daw tinatamaan ng sakit na yon, yung badyo. Tawag po nila rito. Yan. Ipapaputol na po natin po yung ano, yung pong may sakit na yon, yung banchitap. Tawag po nila. Yan. Kailangan na maalis na yon kasi nakakahawa din yung sakit na yon, yung banchitap. Yan po. Ang lalaki pa naman yung ating saging ngayon, mga pariente. Oh. Yan. Malapit na itong malinis. Kasi, lagi na ho tayong nakapag-harvest na ng ano, yung ating kalabasa po rito. Kaya po siguro yung ating kalabasa ay malapit na maagnas. Kaya po pwede na po itong araruhin. Malinis na po ito. Nitong mga darating na araw. At ito ay sandali lang naman. Mayroon po tayong traktura. Ito po ay isang daanan lang po ito. Yan.
Mga paryente, nandito po tayo sa ating free range. Kung napapansin po ninyo, medyo kukunti na lang po yung ating mga fatteners. Kasi bali 3 beses na yata tayo sunod-sunod na kapag harvest. Yan. Yan po mayroon po tayong babaguhin po rito mga paryente. Yun pong ating fatteners, compartmentalize po natin. Yan po mayroon na nga naka-layout na po rito. Yan, kumbaga hahati-hatiin po natin itong ating fatteners. Kumbaga first in, first out. Yan. Yan po. Nakapag-layout na po sila rito, pero uunahin po natin yung pong ating layers at saka yung ating breeders. Kasi wala pa pong batch na sumusunod po ditong ating mga fatteners ngayon. Ang gagawin ho kasi natin, ito yung ating breeders nga nakakulong po rito. Ililipat ho natin doon sa kabilang area, doon malapit doon sa ating bakod, doon sa pinakadulo. Maglagay ho tayo ng galaan po roon. Kumbaga, palayain na natin yung ating mga breeders. Yan, gagawa ho tayo ng po doon, yung mga kubo na silungan po ng ating mga breeders. Ito na rin po yung ating breeders. Oh. Ang gaganda pa naman ng yung pong katawan po ng ating mga breeders. Yan. Ito na po, kung napapansin ninyo, mayroon na po tayong drinkers. Maliliit nga lang, yung kung gusto sana natin yung tag 1 liter, pero wala hong available. Pero pwede na rin ito. Itong mga drinkers na to. At ito na rin po yung ating future layers po natin. Yan. At sa sili po tayo dito sa gagawin po natin na paglagyan po ng ating breeders. Yan po. Ang gagawin po natin dito, ganun din, hahati-hatiin ho natin dito. Tapos dito po natin ilalagay po yung ating mga parent stock, yung mga breeders po natin. Yan, gawa ho tayo ng maliit na kubo rito sa bandang gitna. Talikuran po sila para mayroon po silang mapapahingaan o masisilungan kung umuulan. At maglagay din po tayo ng paitlugan. Yan, dito. Ipauuna ho natin dito kasi kailangan na po yung mailipat po yung ating breeders. Kasi yung ating breeders, ikinulong po natin. Dito sa kaliwang bahagi pa ay napakadilim para ho silang binartolina. At medyo yung concept po ng free range medyo pero pag natapos na po yung yung galaan po ng ating mga breeders, lahat na po yung ating mga manok malaya na po sila, makakatikim na po sila ng sikat ng araw at saka sariwang mga damo, makakain na po sila ng mga sariwang mga damo. Kawawa din naman kasi po yung ating mga breeders. Kasi yun pong set up po natin, kaya po ikinulong po natin yung ating mga breeders para po masisiguro po natin yung pong mapoproduce po nila magagandang lahi. Kasi ito yung mga breeders natin, pinipili po natin yung mga gandang forma, yung magagandang pangangatawan. Yung pong ginagawa nating breeders. Yan. Bilang na lang po yung araw po ninyo, makakalaya na po kayo. Ito na may gagawin po natin na yung pong sa ating mga sisiw. Hindi rin masasayang ito kasi i-convert ho natin ito doon po sa ating mga galing sa ating brooding pen. Dito po natin ililipat. Lagyan na lang po natin ito ng yung yung sawdust.
yung pinaglagarian ng kahoy, lalagay po natin dito sa flooring po niya para po doon sa ating mga sisiw. Yan po. Yan po yung susunod na project po natin dito sa ating free range chicken. Yung fatteners, i-compartmentalize po natin. Kumbaga first in, first out. Kasi kailangan din ho naman mabilang. Kasi pag ito po ang hirap po bilangin po, ganito po yung sitwasyon, no? Nakakagala po sila. Pag binilang mo ipalipat-lipat, hindi mo mabibilang ng husto. Pag ito'y naging compartmentalized na, maglagay din po kasi tayo ng po rito, yung pong yung para po silang maitatrap. Yan, yung maliit na silid po rito. Bago ho sila ilipat doon sa sa sunod na range, ilalagay po natin dito, ikukulong po natin dito para isa-isahin natin ililipat doon para naman mabilang po natin ng husto yung mga alaga po natin. Yan, pero ipauuna po natin po yung ating breeders po doon sa kabila. Kasi yung wala pa namang sumusunod na batch nitong ating kasalukuyan ngayong nakagala rito mga manok, yung mga fatteners, wala po yung sumusunod na batch po nito. Kaya ipapauna ko pa yung yung ating breeding range po doon sa kabila. Para din naman ning ating mga parent stocks, yung ating mga breeders nakakatikim na ng sikat ng araw at saka sariwang damo at saka makakain ng mga insektos. Yung kumbagay sa natural na galaan po nila bilang isang manok. Yan. Mga parente, silip po tayo rito sa ating mga sisiw. Nag-umpisa na muli tayong paparami dito po sa ating mga manok. At ito po na batch na ito po ay halong native at saka heritage. Yan, mga 2 linggo na po sila. Ang ganda po ng pangangatawan, makikita mo talaga ho yung yung mga heritage ang lalaki. Kasi yung mga maliliit kasabayan lang ito, ito po yung mga native. Mahahalata mo talaga na magkakaibang lahi po sila. Yung iba ay sobrang laki, yung ibang sobrang liit. Yan, ito po yung magda2 linggo na. At ito pong sa mga 1 linggo pa itong batch na to. Yan. Yan po. Nagpo-post po kasi tayo ng paparami ng ating mga manok kasi baka mahirapan ho tayo doon sa ating lagayan doon sa ating free range. Ngayon itapos na. Kaya nag-umpisa na naman tayo magpaparami. Yan po. Yung ating mga sisiw ngayon. Yan.